Kung kayo po ay isang babae na higit 60 anyos, kailangan ninyo itong marinig. Ang prutas na kinakain ninyo tuwing almusal, oo yung palagi ninyong pinaniniwalaan na mabuti para sa inyong kalusugan ay maaring ang siyang tahimik at patuloy na sumisira sa inyong lakas araw-araw. Maaaring iniisip ninyo na sinisimulan ninyo ang inyong umaga sa malusog na paraan, ngunit sa loob ng inyong katawan, ibang-iba ang nangyayari. Ang inyong hormonal balance ay humihina, ang pamamaga ay tumataas at ang inyong kakayahang makaramdam na masigla at may kontrol sa inyong kalusugan, ito'y unti-unting nawawala nang hindi ninyo namamalayan kung bakit. Ako po si Dr. Amila De La Paz at sa loob ng mahigit 30 taon bilang isang doktora na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, tinulungan ko ang mga kababaihan na maibalik ang kanilang sigla sa natural na paraan. Sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano bawiin ang sinubukang nakawin ng pagtanda at maling impormasyon. Dahil ang ibubunyag ko ay hindi lang tungkol sa prutas, ito'y tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa 7 partikular na prutas na dapat ninyong iwasan sa umaga kung gusto ninyong protektahan ang inyong lakas, ang inyong mga hormone at ang inyong kumpiyansa. Malamang ay hindi pa kayo nabigyan ng babala tungkol sa mga prutas na ito. Sa katunayan, iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na tinutulungan nila ang kanilang sarili, ngunit iba ang sinasabi ng siyensya. Kapag naunawaan na ninyo kung ano talaga ang nangyayari, hinding-hindi na ninyo titingnan ang inyong almusal sa parehong paraan muli. Kaya samahan ninyo ako dahil ang ika-5 prutas sa listahang ito ay halos nasa bawat tahanang Pilipino at mas malaki ang pinsalang idinudulot nito kaysa sa inyong inaakala. Pag-usapan natin ang katotohanan sa likod ng inyong plato at kung paano bawiin ang lakas na taglay ninyo mula pa noong isinilang. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang pagprotekta sa inyong sigla at gusto ninyo ng mas marami pang totoo at walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga kababaihang higit 60 anyos, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications. Nagbabahagi ako ng mga tip na maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtanda at sa inyong pakiramdam. At kung ang video na ito ay nakakaantig sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ito mas gagawing kapaki-pakinabang para sa inyo. Sige, simulan na natin. Ang pinakaunang prutas na kailangan ninyong bantayan, lalo na kung kayo ay higit 60 anyos at seryoso sa pagpapanumbalik ng matatag na enerhiya at balanse sa hormones, ay isa na malamang na nakapatong sa inyong lamesa sa kusina ngayon din. Ito ay mabilis, madali at tinaguriang healthy sa loob ng maraming dekada. Ngunit para sa inyong kalusugan bilang isang babae, maaaring mas marami itong naidudulot na pinsala kaysa sa kabutihan. Ang tinutukoy ko ay ang saging, lalo na ang mga sobrang hinog. Unang prutas, saging, lalo na ang sobrang hinog. Magiging tapat ako sa inyo, ito ay naging mahirap para sa akin. Sa halos buong buhay ko, inakala ko na ang saging ay perpektong pagkain para sa almusal, mabilis, madali at puno ng potassium. Ngunit ang hindi ko alam at ang hindi pa rin napagtatanto ng maraming kababaihang higit sa 60 ay ang saging, lalo na kapag malambot na at may mga batik-batik, ay maaaring tahimik na nakakagulo sa kanilang hormonal health at umuubos ng kanilang lakas. Heto ang nangyayari sa loob. Habang nahihinog ang saging, ang nilalaman nitong asukal ay tumataas ng husto. Ang malambot at matamis na saging na inihahalo ninyo sa inyong cereal o smoothie ay nagpapabaha sa inyong dugo ng mabilis, matunaw na asukal. Kapag nangyari iyan sa umaga, nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng insulin. Para sa mga nakatatandang kababaihan, problema ito dahil ang pag-akyat ng insulin na iyon ay lumilikha ng hormonal chaos.
Ginugulo nito ang inyong maselang balanse ng estrogen at progesterone, pinapataas ang pamamaga at nag-aambag sa matigas na taba sa may bandang tiyan. Kaya maaaring iniisip ninyo na binibigyan ninyo ng panggatong ang inyong katawan, ngunit ang totoo inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa isang energy crash. Ang pinakamasama ay hindi agad lumalabas ang pinsala. Ito ay mabagal at tahimik. Marahil ay mas pagod kayo sa hapon. Tapos mangyayari ulit. Sa kalaunan magsisimula kayong maniwala na ito ay normal lang sa pagtanda. Pero hindi. Almusal ang dahilan. Kung talagang paborito ninyo ang saging, heto ang payo ko, huwag na huwag ninyo itong kakainin ng mag-isa at lalo na kung walang laman ang tiyan. Kung kailangan ninyo talagang kumain nito, kainin ito sa hapon at isabay sa protina o healthy fat para pabagalin ang epekto ng asukal. Kung hindi inihahanda ninyo lang ang inyong sarili sa hormonal na kaguluhan na hindi na kayang bawiin ng inyong katawan tulad ng dati. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay masama na, ang saging maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na prutas. Ito'y maliit, matamis at mukhang inosente, ngunit isa ito sa mga pinakamatinding salarin pagdating sa tahimik na pag-aambag sa pamamaga at pagkapagod. Kung nanonood pa rin kayo at namumulat ang inyong mga mata sa kung ano ang maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyong kalusugan, i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang prutas na kailangan ninyong bantayan. Pangalawang prutas, ubas. Ang ubas ay isa sa mga prutas na dati kong kinakain nang hindi na nag-iisip. Kukuha ako ng isang dakot mula sa ref sa pag-aakalang gumagawa ako ng isang matalino at malusog na pagpili. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito kinwestiyon. Ngunit ang nalaman ko kalaunan bilang isang doktor at bilang isang babae sa edad na 60s ay nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa maliliit na lilang merienda na iyon magpakailanman. Heto ang katotohanan ng ubas ay napakataas sa natural na asukal, lalo na para sa kanilang laki. Maaaring maliit sila, ngunit puro ito. Dahil karamihan ay tubig at asukal, mabilis itong matunaw. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito sa umaga, na walang laman ang tiyan, para itong isang alon na tumatama sa inyong dugo na nagpapataas ng inyong blood sugar sa loob lamang ng ilang minuto. At kapag tumaas ang blood sugar, dumarating ang insulin. Iyon ang paraan ng katawan para subukang ibalik ang balanse. Ngunit para sa mga kababaihang kaedad natin, may iba pang ginagawa ang pagdagsa ng insulin na yun itinataguyod nito ang pamamaga. Maaari itong lumabas bilang pananakit ng kaso-kasuan, mga isyu sa balat at pangkalahatang pakiramdam ng pagmamanas. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na siklong yon araw-araw ay humahantong sa isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagkasira ng inyong sigla. Maaring hindi ninyo ito mapansin kaagad, ngunit isang araw ay magtataka kayo kung bakit hindi na tulad ng dati ang inyong lakas, kung bakit sumasakit ang inyong mga kasu-kasuan, kung bakit hindi na kasing linaw ng dati ang inyong pag-iisip. At ang sagot ay maaaring nakalagay lang sa inyong fruit bowl. Kung mahilig pa rin kayo sa ubas, heto, ang tapat kong payo, huwag na huwag itong kainin sa umaga. Itabi ito para sa hapon, mas mainam kung pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina, kung kailan matatag na ang inyong blood sugar. Sa ganoong paraan, masisiyahan kayo dito nang hindi binabayaran ng kapalit sa inyong pakiramdam. Pero huwag muna kayong umalis dahil ang susunod ay isang bagay na iniinom ng milyon-milyong kababaihan kasabay ng almusal, araw-araw sa paniniwalang ito'y isang malusog na panimula. Sa katotohanan, isa ito sa mga pinakamalaking nakatagong banta sa inyong lakas at kalusugan ng balat at malamang ay nasa loob ng inyong refrigerator ngayon din. Pangatlong prutas, orange juice. May panahon na ang isang baso ng orange juice ay parang perpektong paraan para simulan ng araw. Naaalala ko pa
na isinasabay ko ito sa almusal, iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Vitamin C, di ba nakakaginhawa magaan at tila nagbibigay lakas? Ngunit ang totoo, ang ritual na yon sa umaga ay dahan-dahang kumakalaban sa akin. At kung kayo ay isang babaeng higit 60 anyos na umiinom pa rin ng orange juice sa almusal, may kailangan kayong malaman. Ang orange juice ay hindi ang health drink na ipinaniwala sa atin. Hindi ito isang piraso ng prutas. Ito ay asukal sa likidong anyo. Sa katunayan, ang isang baso ay maaring maglaman ng asukal na halos kasindami ng isang lata ng soda. Kapag ininom ninyo ito na walang laman, ang tiyan walang fiber, walang taba at walang protina na magpapabagal sa asukal na yon. Agad itong tumatama sa inyong dugo na nagdudulot ng matinding pagtaas ng blood sugar. At kasabay ng pagtaas na yon ay ang pagdagsa ng insulin. Ngayon, heto ang mahalagang bahagi, ang pagdagsa ng insulin na iyon ay maaring magpabilis sa proseso ng pagtanda. Nag-aambag ito sa pamamaga na maaaring sumira sa collagen ng inyong balat at inihahanda kayo para sa isang matinding energy crash. Sa paglipas ng panahon, ang malusog na gawi sa umaga na ito ay nagiging isang araw-araw na atake sa inyong sigla. Maaaring makaramdam kayo ng pagiging alerto sa loob ng 1 o 2 oras, ngunit pagsapit ng hapon, babagsak kayo. Bumaba ang enerhiya, lumalabo ang isip at dahan-dahan humihina ang inyong ningning hanggang sa maniwala kayong ito ay pagtanda lamang. Ngunit hindi. Ito ay ang inyong inumin sa almusal. Kung talagang gusto ninyo ng citrus sa umaga, iwasan ang juice at kainin na lang ang buong kahel. Ang fiber nito ay magpapabagal sa pagsipsip at magbibigay sa inyo ng mga sustansya nang walang sugar shock. O mas mabuti pa, simula ng inyong araw sa tubig at maghintay hanggang pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina bago kumain ng anumang prutas. Ngayon, ang ibubunyag ko sa susunod ay mas magugulat sa inyo dahil ito ay isang prutas na pinaniniwalaan ng maraming kababaihan na nakakatulong sa pananatiling hydrated. Bagamat bahagyang totoo iyon, kapag kinain sa maling paraan, maaari nitong tahimik na sirain ang inyong lakas ng walang babala. Pang-apat na prutas, pakwan ng labis. Ngayon ito'y malapit sa aking puso dahil tulad ng maraming kababaihan dati, akong naniniwala na ang pakwan ay isang superfood para sa tag-init. Narinig ko na ito ay hydrating at puno ng bitamina. Kaya kumakain ako ng malalaking hiwa sa isang mainit na araw. Pakiramdam ko'y may ginagawa akong pabor sa aking katawan. Ngunit ang hindi ko napagtanto at ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga kababaihang higit sa X ay kapag kinain ninyo ang pakwan sa maling paraan, lalo na sa umaga o sa malalaking dami, maaari itong tahimik na kumalaban sa mismong lakas na sinusubukan ninyong protektahan. Kita ninyo ang pakwan ay higit sa 9% tubig, ngunit puno rin ito ng natural na asukal at may mataas na epekto sa pagtaas ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito na walang laman ang tiyan, lalo na sa almusal, binabahan ito ang inyong sistema ng asukal ng mabilis. Ang mabilis na pagdagsa ng asukal na yon ay maaaring humantong sa parehong hormonal chain reaction na napag-usapan na natin, pagtaas ng insulin, pagkagambala sa hormones at pamamaga. Ang mismong matatag na enerhiya na kailangan ninyo para malagpasan ng araw ay naaantala bago pa man ito magsimula. Mas malala pa dahil napakabilis matunaw ng pakwan, hindi ito nakakabusog ng matagal. Ibig sabihin, mas malamang na manghina kayo sa kalagitnaan ng umaga, nahahanap ng mas maraming asukal at magsisimula ng isang siklo na nagnanakaw ng inyong lakas, mood at kumpiyansa. Ang pinakamasama, maaaring hindi ninyo kailanman maiugnay ang mabagal na paghina ng inyong pang-araw-araw na sigla sa isang prutas na akala ninyo'y nakakatulong sa inyo. Kung mahilig kayo sa pakwan, hindi ko sasabihing itigil ito ng tuluyan. Ngunit kainin ito
ng paunti-unti at huwag na huwag sa umaga. Kumain ng ilang hiwa pagkatapos ng pananghalian na mayaman sa protina kung kailan matatag ang inyong blood sugar. Doon ito pinakamahusay na kayang hawakan ng inyong katawan nang hindi binabayaran ang nakatagong presyo. Ngunit kung sa tingin ninyo ay mapanlinlang ang pakwan, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na prutas. Ito'y exotic matamis at sikat na sikat, ngunit maaaring ito ang pinakapanganib sa lahat para sa inyong hormonal balance at pangmatagalang lakas. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakatulong ito sa inyo na makita ang mga bagay ng mas malinaw, i-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tingnan natin ng mas malapitan ang ikalimang prutas na maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo. Ikalimang prutas, mangga. Aaminin ko ang mangga ay isa sa aking mga personal na paborito. Ito ay makatas-matamis at nagpapaalala ng mga umaga ng tag-araw. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagdalawang isip na maghiwa ng isa at kainin ito sa umaga. Ngunit ang hindi ko naiintindihan noon ay ang isang bagay na napakasarap ay maaring tahimik na kumakalaban sa aking katawan, lalo na sa aking mga hormone, sa aking balat, at oo sa aking kakayahang makaramdam na masigla bilang isang babae. Heto ang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan. Sa mga kababaihan ng mangga ay napakataas sa fructose ang uri ng asukal na diretso sa inyong atay. Ngayon kapag bata at aktibo pa kayo, maaaring kayanin ng inyong katawan ang pagtaas ng asukal na yon nang walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng 60, kapag bumababa na ang insulin sensitivity at ang inyong atay ay maaaring nasa ilalim na ng stress, ang parehong prutas ay maaaring magdulot ng tunay na mga problema. Ang labis na fructose mula sa mangga ay nag-aambag sa pagkakaroon ng taba sa atay na direktang nauugnay sa mahinang regulasyon ng hormone. At kapag wala sa balanse ang inyong mga hormone, lahat mula sa inyong mood hanggang sa inyong tulog at balat ay apektado. Hindi lang iyon, ang asukal ng mangga ay nagpapataas ng inyong blood glucose na nagtitrigger sa pamilyar na ngayong insulin response na lalo pang gumugulo sa mismong hormonal at metabolic function na kailangan ninyo para sa malusog na pagtanda. Dahil mabilis itong matunaw, magugutom kayo ulit kaagad na naghahanda sa inyo para sa isang roller coaster ng energy crashes sa buong araw. Kung mahal ninyo ang mangga, tulad ko, heto ang payo ko, ituring ninyo itong parang panghimagas. Kumain ito sa maliliit na bahagi pagkatapos ng tanghalian kung kailan matatag ang inyong blood sugar at nakakain na kayo ng protina upang mabawasan ang epekto. Ngunit huwag na huwag itong kainin ng mag-isa sa umaga. Iyon ang panahon kung kailan pinakamatindi ang pinsala. Ngayon, ang susunod na darating ay isang prutas na mukhang malinis, tropikal at nakakapresko, ngunit maaring mas mabilis nitong sinisira ang inyong lakas kaysa sa lahat, lalo na kung kinakain ninyo ito sa pag-aakalang nakakatulong ito sa inyong panunaw. Ika-6 na prutas, pinya. Ang pinya ay palaging parang simbolo ng sigla, maliwanag, tropikal at puno ng lasa. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na isa ito sa mga pinakamahusay na prutas na maaari kong kainin, nakakapresko, puno ng bitamina at maganda para sa panunaw. Ngunit ang hindi ko napagtanto at ang hindi pa rin alam ng napakaraming kababaihan na higit sa X2 ay ang pinya ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong sigla. Hindi ito mukhang mapanganib. Iyon ang dahilan kung bakit ito napakapanlinlang. Heto ang katotohanan, ng pinya ay napakataas sa natural na asukal, halos mapanlinlang. Ang isang tasa lamang ay maaring magbigay ng higit sa 16 na gramo ng asukal na may napakakaunting fiber upang pabagalin ito. Kapag kumain kayo ng pinya sa umaga, lalo na kung mag-isa, nagpapasimula kayo ng isang chain reaction. Mabilis na tumataas ang blood sugar, dumaragsa ang insulin, at sa loob ng ilang minuto,
ang inyong katawan ay humaharap sa pamamaga at hormonal imbalance dalawa sa mga pangunahing sanhi ng pagkapagod at pinabilis na pagtanda. Para sa mga nakatatandang kababaihan, ang reaksyong ito ay nangyayari ng mas mabilis at mas matindi. Hindi na kayang i-manage ng inyong katawan ang asukal tulad ng dati na nangangahulugang kahit ang mga mukhang malusog na pagpili tulad ng pinya ay maaaring gumawa ng tahimik na pinsala. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi ninyo maramdaman ang epekto ngayon. Ngunit sa loob ng mga linggo-buwan at taon ito ay nag-iiwan ng marka. Hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyo na hindi na kayo gumigising na may parehong lakas. Mas sumasakit ang inyong mga kasu-kasuan, nawawala ang ningning ng inyong balat at halos walang nakakakita ng koneksyon pabalik sa pinya. Kung mahilig kayo sa pinya, kainin ito pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Kung kailan masanda ang inyong katawan na harapin ang asukal, huwag na huwag itong kainin na walang laman ng tiyan at huwag na huwag itong gawing pangunahing almusal. Ngayon, ang ibabahagi ko sa susunod ay maaring mas ikagulat ninyo dahil ang huling prutas sa listahang ito ay hindi man lang mukhang nakakapinsala. Sa katunayan, ito ay maliit tuyo at madalas na ibinebenta bilang isang malinis at masustansyang merienda. Ngunit para sa mga kababaihang higit sa 60, maaaring isa ito sa mga pinakamasamang bagay na ilalagay ninyo sa inyong katawan. Ikapitong prutas, mga pinatuyong prutas, pasas, dates, apricots. Kung mayroong isang grupo ng prutas na nanlinlang sa akin sa loob ng maraming taon, ito ay ang mga pinatuyong prutas. Pasas, dates, apricots, palagi silang tila mas matalinong pagpili. Sila ay maliliit, madaling dalhin, at may tatak na natural na merienda na puno ng fiber at sustansya. Dati akong naghahalo ng isang dakot sa aking oatmeal o nginunguya. Ito kasama ng aking kape, iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Ngunit habang mas marami akong natutunan bilang isang doktor at bilang isang babaeng dumaraan sa yugtong ito ng buhay, napagtanto ko na ang mga inosenteng maliliit na prutas na ito ay maaaring gumagawa ng tunay na pinsala kung saan ito pinakamahalaga. Ang totoo, ang mga pinatuyong prutas ay walang iba kundi purot duloy asukal na nagpapanggap lamang. Kapag inalis na ang tubig, ang natitira ay isang siksik na dosis ng fructose na may napakakaunting fiber upang pabagalin ang pagsipsip. Pinoproseso ito ng inyong katawan na parang kendi, lalo na kapag kinain sa umaga. Para sa mga kababaihang higit sa 60, ang mabilis na pagdagsa ng asukal na yon ay nagsisimula ng isang kaskad, tumataas ang insulin, tumataas ang pamamaga, at nagugulo ang inyong hormonal balance. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit kung napansin ninyo na humihina ang inyong lakas o may matigas na timbang na ayaw maalis, maaaring isa ito sa mga nakatagong dahilan. Ang problema, ang mga pinatuyong prutas ay mapanlinlang. Pakiramdam ay malusog, pakiramdam ay magaan. Ngunit kapag kinain ninyo ito ng mag-isa, lalo na kung walang laman, ang tiyan ng tugon ng inyong katawan ay parang kumain kayo ng isang matamis na panghimagas. Kung gusto ninyo pa rin kumain ng pinatuyong prutas, gawin itong minimal at kainin pagkatapos ng isang balanseng pagkain na may protina at taba. Huwag kailanman bilang isang standalone na almusal. Ngayon, napag-usapan na natin kung ano ang hindi dapat kainin, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon talagang ilang mga prutas na kabaligtaran ng epekto, mga prutas na sumusuporta sa hormonal balance, lumalaban sa pamamaga, at tumutulong pa na muling buuin ang inyong lakas sa natural na paraan. Tingnan natin ang mga iyon sa susunod. Ano ang kailangan ninyong gawin? Ngayon, alam kong maaaring nakakalula ito, lalo na kung ang ilan sa mga prutas na ito ay bahagi na ng inyong pang-araw-araw na gawain sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko po kayo. Ganyan din po ako dati. Sa halos buong buhay kong nasa hustong gulang, naniwala akong malinis ang aking kinakain.
Akala ko, ginagawa ko ang tama at hindi ko kailanman nakita ang koneksyon sa pagitan ng kung ano ang nasa aking plato sa almusal at kung ano ang tahimik na nawawala sa aking buhay, ang aking lakas, ang aking linaw ng isip, ang aking kakayahang makaramdam na masigla tulad ng dati. Ngunit nang makita ko ang pattern, hindi lang sa aking sarili, kundi sa sunod-sunod na mga pasyente, naging malinaw ang katotohanan. Ang mga tinatawag na malusog na prutas sa almusal na ito ay hindi ligtas. Tahimik nilang sinisira ang sigla araw-araw, bawat tama ng asukal, hindi sa pamamagitan ng malalakas na babala, kundi sa maliliit na pagkawala, kaunting bawas, sa lakas dito, kaunting dagdag sa pagkalito doon, at sa huli, ang paniniwala na ganito lang talaga ang pagtanda. Hindi po. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Ngunit kailangan ninyong magsimula. Simula bukas ng umaga, alisin sa inyong almusal ang 7 prutas na katatalakay lang natin. Palitan ninyo ito ng mga pagkain na nagpapatatag ng blood sugar at sumusuporta sa inyong mga hormone itlog, avocado berries, ng katamtaman Greek yogurt na walang dagdag na asukal. Uminom muna ng tubig, hindi juice. At pinakamahalaga pakinggan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Dahil tutugon ito, maaaring magulat kayo kung gaano kabilis magsimulang magbago ang mga bagay. Maaaring isang umaga ay magising na lang kayo at mapagtanto na parang kayo na ulit ang dati. At kung nag-iisip kayo kung anong mga pagkain ang talagang nagpapalakas ng sigla sa natural na paraan, huwag kayong umalis. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga prutas na nagpapalusog sa inyong kapakanan at tumutulong na ibalik ang uri ng lakas na akala ng karamihan sa mga kababaihan ay nawala na magpakailanman. Konklusyon, kaya pagsama-samahin natin ang lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyong pakikinig, sa pananatiling mausisa at higit sa lahat, sa sapat na pagmamalasakit sa inyong kalusugan upang questionin ang palaging sinasabi sa inyo. Dahil ang totoo, ang 7 prutas na napag-usapan natin ngayon, saging, ubas, orange juice, pakwan, mangga, pinya, at mga pinatuyong prutas, ay hindi dumarating na may mga babala. Mukha silang inosente. Ibinebenta pa nga sila bilang mga pagkaing pangkalusugan. Ngunit kapag kayo ay isang babaeng higit sa isinda, hindi na hinaharap ng inyong katawan ang asukal tulad ng dati at ang maaring mukhang isang hindi nakapipinsalang pagpili sa almusal ay maaring tahimik na kumitil sa inyong mga hormone, sa inyong lakas at sa inyong kakayahang maging komportable sa inyong sariling balat. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit hindi lang sa aking mga pasyente, kundi sa aking sariling buhay. At nakita ko rin kung gaano kabilis bumaliktad ang mga bagay kapag gumawa kayo ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na pagbabago. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Hindi kayo sira. Hindi kayo masyadong matanda. Nagpapatakbo lang kayo sa maling impormasyon. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. At iyon ang naglalagay sa inyo sa kontrol. Kaya bukas ng umaga, gumawa kayo ng ibang pagpili. Tumanggi sa mga prutas na puno ng asukal. Pumili ng tunay na nutrisyon sa halip. Tataas ang inyong lakas, lilinaw, ang inyong isip, at ang inyong sigla. Susunod ito, marahil hindi sa isang gabi, ngunit mas maaga kaysa sa inaakala ninyo. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na lakas sa ating pagtanda ay hindi nagmumula sa pagtanggap na lang sa paghina, kundi sa pagkakaroon ng karunungan na questionin ang mga healthy na gawin na maaring hindi na nakakatulong sa atin. Ang inyong katawan ay nakikipag-usap sa inyo araw-araw. Ang tanong, handa na ba kayong makinig? Ito ay isang piraso lamang ng palaisipan. Mayroon ding mga pagkain kabilang ang mga prutas na aktibong makakabawas ng pamamaga, makakabalanse ng mga hormone,
at muling magpapaningas ng kislap na akala ninyo'y kumukupas na. Ibabahagi ko ang mga yon sa inyo sa susunod dahil ang inyong kalusugan, ang inyong kasiglahan at ang inyong kapakanan ay karapat-dapat ipaglaban. Ating muling buuin ito isang umaga sa bawat pagkakataon. Ano po ang masasabi ninyo sa impormasyong ito? Meron ba sa mga prutas na ito na ikinagulat ninyo? Ipaalam ninyo sa akin sa comments sa ibaba. Siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming tapat na payong pangkalusugan at pakiusap. I-share ninyo ito sa mga kababaihan sa inyong buhay, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kaibigan. Maaring ito ang pag-uusap na magbabago ng lahat para sa kanila.